Nako! Eto na nga bang sinasabi ko eh! Eto na yon! Ah! Sabi ko na nga ba nagkakabalimbingan na! Kaloka! Eto na nga guys. Lumilipad na naman po ang isipan ni Senator Robin Hood Padilla. Talagang tinirada niya po guys harap-harapan itong si Francis Tolentino. Alam nyo, hindi naman ako supporters ni Tolentino. Well, in fact nga, hindi ko nga sinabi sa inyo na iboto nyo yan. Kahit nandyan pa yan sa bagong Pilipinas slate. Diba? Wala na ako ng tiwala dyan kay Tolentino kasi from Noynoy, naging Duterte. Tapos ngayon na medyo tagilid ang kanyang pangalan. Ang ginawa niya ngayon guys ay kumakambyo sa malakas. Kumbaga, user ba? Kahit nga din ako, ayoko dyan kay Tolentino kasi napaka-user. Tingnan nyo may pattern na. Nung kay Noynoy, Pinoy pala, nung kay Pinoy, kay Duterte. Tapos ngayon na medyo tagilid ang kanyang pangalan, pinili niya yung politika kaysa sa kanyang kaibigan, walang paninindigan. Eto, dito kumapit kay sa Marcos administration. Pero hindi ko sinasabi na si PBBM ang nagpapasok dyan kay Tolentino. Kasi mayroon pong iba't ibang mga klase ng grupo ang nag-organisa dyan. So, hindi po yan desisyon ng ating presidente. It is a coalition ng mga iba't ibang partido. Yun po yung totoo dyan. So, hindi po natin pwedeng i-blame itong si President Marcos. So, ngayon, alam nyo, natatawa lang talaga ako, no? Kasi yung PDP ba, sa panahon ni Coco Pimentel, matino pa naman yan dati. Uy, oo, totoo yan. Matino pa naman yung PDP noon. Pero nung napunta dito kay Ladigong, ewan ko ba, ito na ata yung panibagong version ng PDP na may mga saltik. Hindi na PDP yung tawag dyan, padapa laban. So ngayon nga po guys, may mungkahe. Itong si Padilla. Which is yung mungkahe niya na itong si Tolentino daw ay dapat nang magbitiw. Oy, dapat daw pong magbitiw na. Itong si Tolentino dito nga po sa PDP laban. Ang saya talagang makita nila, no? Na nagrarambulan sila. Parang may mga tililing. Grabe ba? Anyway, sa mga hindi nakakalam, itong si Padilla kasi ay pinanindigan niya na pagiging presidente ko, no? Hoy, presidente! Diba? Pinanindigan niya pagiging presidente. At sa mga hindi din po nakakaalam, itong si Tolentino ay hindi pa rin po nagre-resign dito sa PDP at siya pa din po yung vice president ng Luzon. So, user nga, diba? Nakita nyo yung punto. So, kaya nga hindi ko din ini-endorse itong si Tolentino sa inyo kahit pa siya po ay nasa bagong Pilipinas slate. Kasi we all know na itong si Tolentino ay mangga. User. Manggagamit. Diba? So, after din ni PBBM, after ng administrasyon ni President Marcos, hindi din malabo na umalis itong si Tolentino dito kay PBBM at bumaliktad at maging balimbing. Hindi na malabo yan. So, for political survival lang talaga ang ginagawa ni Tolentino. And yun naman talaga yung totoo. Hindi na natin kayang itanggihan. Kaya nga hindi ko siya ini-endorse sa inyo, mga minamahal. Anyway, ito pala yung kung matatandaan nyo, ito, nakikita nyo yan. Duterte lead, PDP endorses Francis Tolentino, Bato de la Rosa, Bongo, Philip Salvador. Nak ng toko si Philip pa talaga. Anyway, yun po yung inendorso ni Duterte noon. So, nandito si Tolentino, diba? And alam naman ng lahat na itong si Tolentino ay malapit kay Digong. As in, close together yung dalawang yan. To the point ngayon sa issue ng West Philippine Sea, talagang pro-China yan noon. Itong si Tolentino. Di ba pro-China yan noon?
Tapos ngayon na nasa Bagong Pilipinas late na siya, meron na siyang pakulo. Which is yung pakulo niya, may running siya. Running for the West Philippines. Si ate nito! Ay nako. Nakakaloka. Tapos makikita natin na after nitong endorsement niya, si Bato, nagparinig. Ano yung parinig ni Bato? Na meron daw pong isang PDP member ang kakalas. Pero hindi niya po pwedeng sabihin ng pangalan kasi pwede pa daw po magbago ang isip nito. So, nung iniisip ko kung sino yung PDP laban member na pwedeng kumalas, sabi ko, hindi naman kakalas si Binoy. Legit supporter yun ni Digong. Hindi din pwedeng kumalas si Bongo. Kanang kamay yan ni Digong eh. 'Di ba? Hindi din pwedeng kumalas si Bato. Kasi itong si Bato ay ginawang chief PNP noon ni Digong at talagang yung loyalty nito kay Digong kasi pareha silang dawit dito sa ICC ba. Itong si Philip, malabo din namang kumalas. Kasi alam nyo naman si Philip ay talagang maka-digs yan. So sabi ko, baka si Tolentino. Yan lang yung nasa isip ko, baka si Tolentino. Kasi si Tolentino medyo tumahimik na sa kakabanat eh. Uy, totoo yan, tumahimik na sa kakabanat. Tapos afterwards, malaman natin na nandoon na siya sa Bagong Pilipinas late. Sabi ko, confirm. Kumpirmadong balimbing. Yun. Tapos ngayon, ito na. Mayroon nang nangyayaring sagupaan. Nagsalita si Padilla. Ano yung sabi? Ito, panood natin sa inyo yung balita. Wait lang, mga minamahal. May ads. Nako! Ito. Panood ko Wait lang. Minungkahi ng bagong Pangulo ng PDP laban ni si Senator Robin Padilla ang pagbibitiw sa partido ni Senator Francis Tolentino. Ang sagot ng huli sa pagtutok ni Mark Salazar. Iminungkahi ni Padilla na itong si Tolentino ay kumalas na sa PDP. Ang tanong, bakit? Bakit mo minungkahi? Kasi mukhang nafe-feel talaga ni Padilla na napasukan na ng spy. Yung PDP. Pero dinaan niya kahit paano sa professionalism. Na bumitiw ka na para magampanan mo ang tungkulin mo. Wow. Ayan, panoodin natin. Mula sa pagiging Executive Vice President ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nanumpa nitong Miyerkules si Senador Robin Padilla bilang Pangulo ng partido. Isang araw makalipas nito, hiningi ni Padilla ang pagbibitiw ng kapartidong si Senador Francis Tolentino, hindi lamang bindi, pati pagiging miyembro ng partido. Sa isang pahayag, sinabi ni Padilla na sa ganitong paraan, matututukan ni Tolentino ang kanyang dagdag na tungkulin bilang Senate Majority Leader. Sa pamamagitan nito, maiiwasan daw ang pagkwestiyon sa kanilang pagiging patas sa pagtugon sa mga issue, maipapakita ang pagiging independent ng partido at makakaiwas sa pagkwestiyon kaugnay sa mga usaping politikal. Matatandaang nitong Mayo, umupo bilang bagong Senate Majority Leader si Tolentino kasabay ng pag-upo ni Senador Chis Escudero bilang bagong Senate President. Tugon ni Tolentino kay Padilla, wag daw munang pag-usapan ang politika sa panahong ito. Mas mainam anyang magtulungan muna sila para mapadali ang pagbangon ng mga nasalanta. Para sa GMA Integrated News. Parang tanga si Padilla, no? Sabi niya, mainam daw na ngayong taon na to, wag mo nang pag-usapan ngayong araw na to, buwan, wag pag-usapan yung mga bagay na ganyan. Kasi mayroong mga kinakaharap na krisis ang bansang Pilipinas. Katulad ngayong dumaan na bagyo, di ba? Alam mo naman pala may krisis, tapos ikaw din yung nag-open up na about dito sa political stand ninyo. Hindi ba naman, may tililing ka ba, Binoy? Lakas ng tama talaga. Noon pa. Hanggang ngayon, consistent. Sa pagiging tukmol itong si Padilla, nakakaloka nga eh.
Ewan ko ba dito sa sa tarantadong to? Kung ano-ano yung napapasok sa kanyang isip. O yan guys, yung banat niya ngayon kay Tolentino na mag-resign dito sa PDP. Alam niyo, hindi ko kinakampihan si Tolentino. Pares lang din naman mga balimbing yan. Ang akin lang dito, natutuwa ko na nagkakanaan sila. Baka malay nyo guys, may i-splok itong si Tolentino. Di, we will enjoy the moment and the show. Diba? Comedy nga eh. Tapos dinagdag pa nila si Philip. Nako! Isa pa yan. Si Philip, nako, bigyan ng jacket yan. Kaloka. I cannot. So yun po guys, binanatan. And sa totoo lang naman guys, huwag yung iboto si Tolentino. Ayoko din dyan. Hindi di porket nasa Bagong Pilipinas slate siya, nakikita niyan. Hindi di porket nasa Bagong Pilipinas slate niya na iboboto ninyo. Nako, balimbing yan. Yung ginawa niya yung ginawa niya nga kay Pinoy, ginawa niya kay Duterte, diba? Tapos yung ginawa niya kay Duterte, hindi rin malabong gawin niya yung kay PBBM once na nag-step down na itong si PBBM sa administrasyon. Kasi ano lang yan eh, panapanahon lang talaga yan eh. Yan yung pangit sa politika ng Pilipinas, weather lang. Kung saan yung malakas, doon kakabe. Walang mga paninindigan ba? Walang mga bayag. Alam mo pa Tolentino, wala ka bang bayag? Nakakainis ka? Wala ka bang yagballs para panindigan yung mga naunang sentimiento mo? Diba? Mantakan nyo, kaya ang tagal ninyong nagsama tapos ipagpapalit mo dito sa Bagong Pilipinas para lang maano yung pangalan mo. Diba? Manalo ka? Kasi nanganganib siya sa survey eh. Yun yung totoo dun, guys. So, ngayon, binibuild up niya yung sarili niya dito sa sa mga Marcoses. Kasi alam niya na malakas ang Marcos. Diba? Alam niya malakas yung Marcos. Ang gagawin niya, sumisip-sip. So, ang pagsisip-sip niya, yung mga info doon sa PDP, is-plok niya dito sa Bagong Pilipinas. Which is, kahit naman ako, matutuwa naman ako pag ginawa niya yon. Kasi bulgaran ng sekreto, 'di ba? Pero masakit din kapag yung mga sekreto ng Bagong Pilipinas kung sakali man ay meron tapos pag matapos yung termino ni PBBM, mai-splok niya din sa kung sino pa man. Yan nga yung pangit dito sa weather ng politika sa bansang Pilipinas. Yung wala silang yung pagiging independent. 'Di ba sila eh, yung political survivor lang talaga. Totoo yan, hindi ako nagbibiro. For political survival lang yung kanilang ginagawa. Maisalba yung kanilang pangalan. Ilan lang dyan yung may paninindigan. 'Di ba? Ito si Bato, pinanindigan niya na makadigs siya. Pero wala siyang paninindigan sa bayan. Yun yung totoo doon. Pero, alam natin na itong si Bato de la Rosa ay nanganganib din ang kanyang pangalan. So ngayon, talagang kanyang ginagawa, guerrilla fight daw, guerrilla fight. Lulusob daw sila ni Bongo sa mga lugar na kung saan sila lang daw guerrilla fight kasi hindi naman daw sila tatanggapin ng kakamping. Paano tatanggapin ng kakamping? Tira kayo ng tira sa mga kakamping. 'Di ba? Paano kayo tatanggapin ng kakamping? Yung approach ninyo pa nga lang sa AJK, 'di ba? Ang labo na. 'Di ba? Yung approach niyo sa West Philippine Sea, nako, ang labo na. So paano kayo tatanggapin 'yan? See? 'Di ba tapos tagapagtanggol pa kayo ng fugitive? Kaloka. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, yung PDP laban malakas yung amats eh. Yan yung yung PDP Saltek. Hindi PDP laban tawag sa inyo. PDP Saltek. Kasi yan yung nakikita namin, may mga saltik kayo. Kayo lang din, nagkakanaan kayo. My goodness. 'Di ba? Itong si Padilla, bangag na yan. Hayaan nyo yan magsalita kasi bangag na yan. Mula noon, consistent. Biruin mo yung kanyang asawa, pinagluta drip niya doon sa karespe-respetong Senado. Yung wala talagang utak. See? 'Di ba? Karespe-respeto yung institusyon ng Senado, pinagluta drip mo yung asawa mo doon. Sana yung utak nilalagyan nyo din ng gluta ha, para nagkakaroon kahit papaano ng bunga, nagkakaroon kahit papaano ng laman, hindi yung puro lang balat. Pumuti nga yung balat ninyo, yung utak ninyo, blanco naman. See? Anyway, yun po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So anyway guys, it's me again. Maraming salamat sa inyong panonood.